Sa mismong gabi ng ikatentong anibersaryo ng kasal, lantaran na hiniwalayan si Isabela ng asawang si Javier, isang kahihiyang inakala niyang magiging wakas ng lahat. Ngunit sa likod ng katahimikan ni Isabela, unti-unti nang gumagalaw ang isang legal at pinansyal na patibong na magwawasak sa 10 taong plano ng kanyang asawa. Paano kung ang babaeng iniwan mo sa gitna ng selebrasyon ay siya palang magpapaluhod sa'yo sa mismong araw ng bagong kasal mo? Gusto ko nang makipaghiwalay, Bella. Ang apat na salitang iyon ay tumama sa pandinig ni Isabela na parang isang malakas na kulog sa isang gabing walang kaulap-ulap. Biglang huminto ang mundo. Ang himig ng malambing na musika mula sa speaker, ang amoy ng niluluto niyang paboritong steak ni Javier, ang malamig na pawis na biglang namuo sa kanyang mga palad. Lahat ay tila naglaho. Ang tanging natira ay ang mukha ng kanyang asawa sa kabilang dulo ng kanilang eleganteng hapagkainan. Isang mukha na minahal niya ng sobra sa loob ng 10 taon, ngunit ngayon ay tila pagmamay-ari na ng isang estranghero. Hindi siya kumurap, hindi siya huminga. Isang malalim na hukay ang biglang bumukas sa kanyang dibdib. Nilalamon ang lahat ng saya na naramdaman niya kanina lamang. Kanina lang, ang lahat ay perpekto. Isang oras pa lang ang nakalipas, maingat niyang inaayos ang 2 mamahaling plato sa kanilang lamesa. Ang mga kubyertos na pilak ay kumikinang sa ilalim ng dahan-dahang liwanag ng chandelier. Sa gitna ng lamesa, isang florera ng mga sariwang pulang rosas ang nagbibigay buhay sa silid. Ang paborito niya. Paborito rin daw ni Javier. Ito ang kanilang ika-10 anibersaryo. Isang dekada. Isang dekada ng pagmamahal, pag-aalaga at pagtitiwala. Isinuot niya ang kanyang paboritong silk dress na pula, ang parehong kulay ng mga rosas, at pinusod ang kanyang mahabang buhok. Iniiwan ang ilang hibla para malayang bumagsak sa kanyang balikat. Tumingin siya sa salamin at ngumiti. Para pa rin siyang ang dalagang inalok ni Javier ng kasal. Sa mismong lugar na ito, 10 taon na ang nakakaraan. Nang marinig niya ang tunog ng sasakyan ni Javier sa garahe, bumilis ang tibok ng kanyang puso na parang sa isang dalagita. Sinalubong niya ito sa pinto. Ang kanyang nangiti ay kasing liwanag ng mga ilaw sa kanilang mansyon sa Forbes Park. Happy anniversary, mahal! Bati niya. Handa na sanang yakapin ito ng mahigpit. Ngunit ang yakap na isinukli ni Javier ay malamig, mabilis. Parang isang obligasyon. Ang halik na idinampi nito sa kanyang pisngi ay tila yelo. Naghanda ka pa, sabi lamang nito, walang sigla sa boses. May kakaiba, ngunit ipinagsawalang bahala niya iyon. Baka pagod lang sa trabaho, pangungumbinsi niya sa sarili. Si Javier, bilang CEO ng Roxas Legacy Holdings, ang kumpanyang pag-aari ng pamilya ni Bella, ay laging maraming iniisip. Siyempre naman, espesyal ang araw na to, sagot niya. Pilit pinapasigla ang kanyang boses. Hinila niya ito papunta sa hapagkainan. Tingnan mo, niluto ko ang paborito mo. Rib-eye steak, medium rare, at binuksan ko na rin yung paborito mong wine. Ngunit hindi man lang tumingin si Javier sa mga pagkaing pinaghirapan niya. Umupo ito, inayos ang kanyang mamahaling necktie at tumingin sa kanya ng diretso. Ang mga matang dati puno ng pagsinta ay ngayon ay blanko, malamig, walang emosyon, at doon ito binitawan ang mga salitang dumurog sa kanyang pagkatao. Gusto ko nang makipaghiwalay, Bella. Bumalik si Isabela sa kasalukuyan. Ang steak sa kanyang plato ay lumalamig na. Ang alak sa kanyang kopita ay hindi pa rin nababawasan. Ano? Iyon lang ang salitang nagawa niyang isatinig. Ang kanyang boses ay tila isang bulong na hirap lumabas. Javier, hindi magandang biro yan. Hindi ako nagbibiro. Maring sabi nito, ang bawat salita ay tila isang patalim na tumatarok sa kanyang puso. Mayroon na akong iba, Bella, at mahal ko siya. May iba. Ang mga salitang yon
ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Parang sirang plaka, paulit-ulit. Mas masakit pa sa unang bombang binitawan nito. Ang 10 taon nila, ang mga pangarap, ang mga pangako, lahat ay nawasak sa isang iglap. Sino? Naitanong niya. Kahit na alam niyang ang sagot ay lalo lang siyang sasaktan. It doesn't matter who, malamig na sagot ni Javier. Ang mahalaga, tapos na tayo. Ayoko na. Sawang-sawa na ako sa pagpapanggap na ito. Pagpapanggap. Isang malaking pagpapanggap lang pala ang lahat. Naramdaman ni Bella ang panginginig ng kanyang mga kamay. Dahan-dahan niyang inabot ang kanyang kopita ng alak. Kailangan niya ng kahit anong makakapitan. Ngunit sa sobrang panginginig, dumulas ito sa kanyang mga daliri. Crash! Ang tunog ng nabasag na kristal sa marmol na sahig ay nakakabingi sa katahimikan ng silid. Ang pulang alak ay kumalat na parang dugo, isang perpektong simbolo ng kanyang nagdurugong puso. Napatingin si Javier sa nabasag na kopita na may halong pagkainis. Tumayo ito. Wala na tayong dapat pag-usapan pa. Sasabihin ko sa abogado ko na ihanda na ang mga papeles. I expect your full cooperation. Hindi makapaniwalang tumingala si Bella sa kanya. Ang mga luha ay nagbabadyang tumulo mula sa kanyang mga mata. Ngunit habang tinititigan niya ang walang emosyong mukha ng lalaking minsan niyang tinawag na mundo ko, may ibang emosyon na nagsimulang umusbong mula sa kaibuturan ng kanyang pagkawasak. Isang bagay na malamig, isang bagay na matigas, galit. Ang mga luhang handa ng pumatak ay biglang natuyo. Ang panginginig ng kanyang mga labi ay huminto. Ang kanyang mga kamay, kahit nanginginig pa rin, ay ikinuyom niya sa ilalim ng lamesa. Ang titig niya ay nagbago mula sa isang nasasaktang asawa. Ito ay naging titig ng isang reyna na naagawan ng kaharian. Hindi ito napansin ni Javier. Para sa kanya, si Bella ay mahina. Laging umaasa sa kanya. Hindi nito nakita ang apoy na biglang nagliyab sa likod ng mga matang basang-basa. I'll be staying somewhere else starting tonight, sabi ni Javier. Inaayos ang kanyang damit na para bang wala lang nangyari. Good night, Bella. Tumalikod na ito at nagsimulang maglakad palayo, hindi man lang lumingon. Bawat yapak nito sa sahig ay tila isang martilyo na pumupukpok sa huling piraso ng kanyang puso. Naiwan si Bella sa gitna ng perpektong eksena ng isang perpektong kasinungalingan. Ang mamahaling pagkain, ang mga rosas, ang nabasag na kopita. Nang marinig niya ang pagsara ng pinto, dahan-dahan siyang tumayo. Lumakad siya patungo sa isang pader kung saan nakasabit ang kanilang malaking litrato noong araw ng kanilang kasal. Sa litrato, pareho silang masaya, inosente, puno ng pag-asa. Hinaplos niya ang malamig na salamin sa ibabaw ng mukha ni Javier. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang sakit ay naroon pa rin, matindi at nakakamanhid. Ngunit ngayon, ay may kasama na itong bagong damdamin. Determinasyon. Akala mo ba ganun lang kadali, Javier? Bulong niya sa katahimikan. Ang boses niya ay hindi na nanginginig. Ito ay kalmado at mapanganib. Magsisimula pa lang ang laro. Iniwan ni Javier Alcaraz ang malamig at madilim na mansyon sa Forbes Park nang walang anumang pagsisisi. Habang pinapatakbo niya ang kanyang mamahaling European car palayo, hindi man lang siya lumingon sa salamin. Para sa kanya, ang bahay na yon ay hindi isang tahanan, kundi isang ginintuang hawla. At si Isabela ang tagabantay nito, isang maganda. Ngunit sa kanyang paningin ay isang mahinang tagabantay. Ang 10 taong pagsasama nila ay isang mahabang pag-arte, isang kinakailangang sakripisyo para sa mas malaking plano. At ngayong gabi, sa wakas, ibinagsak na niya ang huling kurtina. Ang pakiramdam ay hindi kalungkutan, kundi kalayaan. Isang nakakalasing na pakiramdam ng tagumpay. Huminto ang sasakyan niya sa harap ng isang nagtataasang gusali
Sa puso ng Bonifacio Global City, ito ang kanyang mundo. Ang mundo ng kapangyarihan, ng ambisyon, ng walang hanggang posibilidad. Dito, hindi siya ang asawa ni Isabela Rojas. Dito siya si Javier Alcaraz, ang CEO, ang hari. Pagbukas ng pinto ng penthouse unit, isang matamis na ngiti at isang mainit na yakap ang sumalubong sa kanya. Si Katrina Morales, nakasuot ng isang manipis na satin robe na kulay itim, ay agad na kumapit sa kanyang batok. Ang pabango nito, isang mamahalin at mapangakit na amoy, ay kabaligtaran ng klasikong pabango ni Bella. "I was waiting for you, mahal." Malambing na bulong ni Katrina, ang kanyang mga labi ay halos dumampi sa labi ni Javier. "How did it go?" Isang mapagmataas na ngangiti ang sumilay sa labi ni Javier. Hinawakan niya ang baywang ni Katrina at marahang itinulak papasok sa unit. "Tapos na," deklara niya. Ang kanyang boses ay puno ng kasiguraduhan. "The deal is done." Ang penthouse ay isang testamento sa kanilang tagumpay. Moderno ang disenyo, puno ng salamin at bakal na may tanawin ng buong syudad. Ang bawat gamit, bawat palamuti, ay binili gamit ang pera ng mga Roxas, isang katotohanang lalong nagpapatamis sa tagumpay para kay Javier. Pumunta si Katrina sa maliit na bar at kumuha ng isang bote ng Dom Perignon. "This calls for a celebration," sabi niya. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Habang binubuksan niya ang bote, si Javier ay naupo sa isang leather sofa. Iniluwa ang kanyang necktie. Hindi man lang siya lumaban. Pagmamayabang ni Javier habang isinasali ni Katrina ang champagne sa 2 kopita. Gaya ng inaasahan ko, iyak lang ang alam niyang gawin. Isang salita ko lang, gumuho na ang mundo niya. Ganoon lang siya kadaling kontrolin. Iniabot ni Katrina ang kopita sa kanya. Umupo ito sa tabi niya. Ang isang hita ay sadya niyang ipinatong sa hita ni Javier. "Siyempre, ikaw si Javier Alcaraz. Sino ba naman ang makakalaban sa'yo?" sabi niya. Ang kanyang boses ay parang pulot na bumabalot sa igo ni Javier. Uminom si Javier. Ang malamig na bula ng champagne ay tila isang gantimpala. Sa loob ng 10 taon, tiniis ko ang pagiging anino ng apelyidong Roxas. Pagpapatuloy niya, ang pait ay bahagyang gumuhit sa kanyang boses. "Pero ngayon, ako na ang magmamay-ari ng lahat. At ikaw, mahal ko, ang magiging reyna sa tabi ko." "Talaga?" tanong ni Katrina. Ang kanyang daliri ay marahang gumagapang sa dibdib ni Javier. Paano ka nakakasiguro na ibibigay niya ang lahat nang walang laban? "Dahil mahal niya ako," sagot ni Javier na may kasamang tawa. O mas tamang sabihin, mahal niya ang ideya ng pagmamahal. Mahina siya. Katrina, buong buhay siyang nabuhay sa anino ng kanyang ama. Nang mamatay ang matanda, sa akin naman siya sumandal. Hindi niya kayang tumayo sa sarili niyang mga paa. Kaya kapag sinabi kong tapos na, ngunit sa gitna ng kanilang pagdiriwang, biglang nagbago ang ekspresyon ni Katrina. Nawala ang mapaglarong na ngiti at napalitan ito ng isang seryosong tingin. Maingat niyang ibinaba ang kanyang kopita. "Javier," panimula niya. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. May kailangan ka pang malaman." Kumunot ang noo ni Javier, bahagyang nainis sa pagkasira ng momentum. "Ano yon?" Dahan-dahang tumayo si Katrina at lumakad patungo sa kanyang silid. Pagbalik niya, may dala na siyang isang maliit na puting bagay sa kanyang kamay. Inabot niya ito kay Javier. Isang pregnancy test. Nanlaki ang mga mata ni Javier nang makita ang resulta. 2 malinaw na pulang linya. I was supposed to tell you last week," sabi ni Katrina. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa gilid ng kanyang mga mata. Isang perpektong pag-arte ng isang babaeng nabigla at natatakot. "Pero natakot ako. Ayokong dagdagan ng mga iniisip mo tungkol kay Bella. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko."
Napatitig si Javier sa maliit na puting bagay na yon. Ang kanyang isipan, na kanina lang ay puno ng pagmamayabang, ay biglang naging blangko. Isang anak. Hindi niya ito inaasahan. Hindi ito kasama sa orihinal na plano. Sa isang iglap, ang lahat ng posibleng komplikasyon ay pumasok sa kanyang isip. Ngunit kasunod ng pagkabigla ay isang mas malakas na realisasyon. Ito ay hindi isang komplikasyon. Ito ay isang biyaya. Ito ang alas na hawak niya. Ang huling piraso ng puzzle na hindi niya alam na kailangan pala niya. Isang tagapagmana, isang alcaraz na magmamay-ari ng lahat ng yaman at kapangyarihan ng mga Roxas. Ito ang pinakamatamis na paghihiganti. Dahan-dahan, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi ito isang nangiti ng isang masayang ama sa hinaharap. Ito ay isang ngiti ng isang manlalaro ng chess na nakakita ng isang brilliant move para ma-checkmate ang kalaban. Bakit ka matatakot? Tanong niya. Ang kanyang boses ay biglang naging malambing at puno ng kasiguraduhan. Hinawakan niya ang mukha ni Katrina. Pinunasan ng kanyang hinlalaki ang mga luhang nagbabadyang tumulo. This is perfect. Hinila niya si Katrina sa isang mahigpit na yakap, isang yakap na posesibo at puno ng tagumpay. Ito ang pinakamagandang balita na natanggap ko. Isang anak. Anak natin. Isinubsob ni Katrina ang kanyang mukha sa dibdib ni Javier, nagpapakawala ng isang panginginig na buntong hininga ng kunwaring kaginhawaan. Akala ko magagalit ka. Naiisipin mong sinadya ko to para... Pagpapatigil ni Javier sa kanya. Huwag mo nang isipin yan. Magagalit? Katrina, ito ang magpapatibay sa lahat. Ngayon, mas lalo kong dapat bilisan ang lahat. Humiwalay siya sa yakap at hinawakan ang magkabilang balikat nito. Tinititigan ito ng diretso sa mata. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa bagong determinasyon. You deserve more than this penthouse. You deserve to be Mrs. Alcaraz in a grand style, deklara niya. Bibigyan kita ng kasal na pag-uusapan ng buong bansa. Isang kasal na magiging simbolo ng ating bagong simula. Hinila niya si Katrina patungo sa malaking bintanang salamin na sumasakop sa isang buong pader ng penthouse. Sa ibaba, ang mga ilaw ng Metro Manila ay kumikinang na parang isang karagatan ng mga hiyas. Ito ang kaharian na malapit. Nang mapasa kamay niya, niyakap niya si Katrina mula sa likod. Ang isang kamay niya ay marahang ipinatong sa tiyan nito na wala pang anumang umbok. Ang kilos ay tila magiliw, ngunit ang pakiramdam ay pag-aari. Lahat ng nakikita mo, bulong niya sa taingan ni Katrina. Ang kanyang hininga ay mainit at puno ng ambisyon. Lahat ng yan ay magiging atin para sa'yo at para sa magiging anak natin. Tumingala si Katrina sa kanya. Ang kanyang mukha ay puno ng paghanga at pagsamba. Nakuha na niya ang gusto niya. Ang lalaki, ang yaman, ang posisyon. Ngunit si Javier ay hindi sa kanya nakatingin. Ang kanyang paningin ay nasa malayo, sa mga gusali ng Roxas Legacy Holdings na matatanaw mula roon. Ang kanyang ngiti ay lumawak, isang malamig at mapanuyang panuyang ngiti. Ang buong Maynila, sabi niya, halos sa kanyang sarili lamang, ang kanyang boses ay isang mapanganib na bulong. Magiging saksi sa pagbagsak ng mga Roxas at sa pag-angat ng mga Alcaraz. Kinabukasan, walang bakas ng luha sa mga mata ni Isabela Roxas de la Torre. Ang pulang silk dress ay napalitan ng isang matalas na corporate blazer na kulay navy blue. Ang kanyang buhok ay nakatali sa isang masinop at eleganteng bun. Kung may makakakita sa kanya ngayon, iisipin nilang papasok siya sa isang mahalagang board meeting, hindi sa isang pag-uusap na babago sa buong takbo ng kanyang buhay. Ang opisina ni Attorney Lorna Santos ay nasa ika-40 palapag ng isang gusali sa Makati. Isang silid,
na nababalot sa mga aklat ng batas at amoy ng mamahaling kape. Si Lorna, isang babaeng nasa kalagitnaan ng kanyang edad na may matalas na isip at mas matalas pang mga mata, ay hindi lang abogado ni Bella. Siya ang kanyang matalik na kaibigan, ang kapatid na hindi niya kailanman nagkaroon. Nang pumasok si Bella, ang unang reaksyon ni Lorna ay puno ng pag-aalala. Tumayo ito mula sa kanyang malaking mahogany desk at sinalubong si Bella ng isang yakap. "Bella, I'm so sorry," mahinang sabi ni Lorna. Ang kanyang boses ay puno ng simpatiya. "Tumawag si Javier kaninang umaga. Sinabi niya sa akin, I was about to call you. Kumusta ka? Anong nangyari?" Inaasahan ni Lorna ang mga luha, ang mga hikbi, ang galit na sigaw. Ngunit nang humiwalay si Bella sa yakap, ang nakita niya ay isang pares ng mga matang kalmado, malamig, at puno ng isang determinasyon na hindi pa niya nakikita sa kaibigan niya kailanman. "I'm fine, Lorna, or I will be," sagot ni Bella. Ang kanyang boses ay matatag at walang panginginig. Umupo siya sa silyang nasa harap ng desk, ipinatong ang kanyang mga kamay sa ibabaw nito, at tumingin ng diretso kay Lorna. "Kaya ako, narito, ay hindi para umiyak. Nandito ako para gumawa ng plano." Natigilan si Lorna. Nakita niya ang pagbabago sa kanyang kaibigan, isang pagbabagong biglaan at matindi. Ang Bella sa harapan niya ay hindi ang Bella na laging umaasa sa pagmamahal ni Javier. Ito ay ibang tao. Ito ang anak ni Don Ricardo Roxas. "Anong plano?" Maingat na tanong ni Lorna. Umupo na rin sa kanyang silya. "Gusto ni Javier ng diborsyo, ibibigay ko sa kanya," panimula ni Bella. "Gusto niyang makuha ang lahat. Ipaparamdam ko sa kanya na nakukuha niya ang lahat. Hahayaan ko siyang maging kampante. Hahayaan ko siyang isipin na nanalo na siya. Hahayaan ko siyang ilubog ang sarili niya sa kayabangan at kasakiman. At kapag nasa pinakatuktok na siya ng kanyang tagumpay, doon ko siya babawiin." Napanganga si Lorna. Ang sinasabi ni Bella ay hindi lang plano ng isang nasaktang asawa. Ito ay isang estratehiyang pangnegosyo, isang corporate takeover, ngunit ang target ay ang buhay ng isang tao. "Bella, alam mo ba ang sinasabi mo?" Nag-aalangang tanong ni Lorna. "Ang prenuptial agreement ninyo." "I know," putol ni Bella. "The prenup protects my personal inheritance. Pero ang kapangyarihan niya bilang CEO, ang access niya sa corporate funds, ang mga shares na ipinangalan ko sa kanya bilang regalo, lahat yan ay nasa kontrol niya. At iyon ang gagamitin niya para wasakin ang legacy ni Papa." Tumayo si Bella at lumakad patungo sa bintana. Tinanaw ang mga gusali sa paligid. "Alam mo, Lorna, ang pinakamalaking pagkakamali ni Javier ay ang isipin na mahina ako, na ako ay isang pambadi, ay isang palamuti lamang sa tabi niya. Nakalimutan niya kung kaninong dugo ang nananalaytay sa mga ugat ko." Humarap siyang muli kay Lorna, isang malamig na kislap ang nasa kanyang mga mata. "Gusto kong ihanda mo ang lahat ng papeles, ang divorce settlement. Gawin mong mabilis, gawin mong pabor sa kanya. Huwag kang maglalagay ng anumang kondisyon na pag-iisipan niya." "Pero Bella." "May pero ako, Lorna," sabi ni Bella. Lumapit muli sa desk. "Naalala mo ba yung dokumentong ipinagawa ni Papa bago siya mamatay? Yung para sa akin lang?" Biglang nanlaki ang mga mata ni Lorna sa pagkaalala. Ang revocable trust? My God, Bella! O, nakatago sa vault ko ang kopya." "Good," sabi ni Bella. "Ipaliwanag mo sa akin ulit para malinaw." Mabilis na tumayo si Lorna. Binuksan ang isang vault na nakatago sa likod ng isang painting at kinuha ang isang makapal na folder. "Your father was a genius, Bella. A true visionary. Bago ka ikasal, itinatag niya ang Roxas Legacy Trust. Ikaw ang nag-iisang benepisyaryo. Lahat ng voting shares mo, ang kontrol mo sa board, ang mga pangunahing asset ng kumpanya. Teknikal na hindi mo pag-aari.
Ang trust ang may-ari at ikaw ang may control sa trust. Ibinuklat ni Lorna ang dokumento. At ang pinakamahalagang bahagi, ang lahat ng kapangyarihang ipinagkatiwala mo kay Javier, ang kanyang posisyon bilang CEO, ang kanyang corporate assets, ang kanyang signing authority, ay hindi direktang galing sa'yo. Ang mga ito ay ipinahiram lamang sa kanya ng trust. Sa pamamagitan mo, it's a revocable authority. Maari mong bawiin anumang oras. Isang dahan-dahang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Bella at hindi alam ni Javier ang tungkol dito. Hindi. Ang alam niya lang ay ang tungkol sa shares na iniregalo mo sa kakanya. Pero ang tunay na kapangyarihan ay nasa trust. Kumpirma ni Lorna. Perfect, sabi ni Bella. Kung gayon, isama mo ang isang maliit na clause sa divorce settlement. Isang bagay na hindi niya papansinin. Isang bagay na mukhang standard legal jargon. Kumuha si Lorna ng panulat. Anong clause? Nasa oras na maging pinal at opisyal ang desisyon ng korte sa aming diborsyo. Lahat ng kasunduan, pribilehiyo at autoridad na ipinagkaloob sa pagitan ng dalawang panig sa panahon ng kanilang pagsasama ay automatikong magiging null and void. Ngumiti si Lorna. Ngayon ay naiintindihan na niya ang lahat. A brilliant, deadly clause. Sa sandaling opisyal na kayong hiwalay, sa mismong segundong yun, mawawala ang lahat ng kapangyarihan niya. Magiging isa na lang siyang ordinaryong empleyado na may utang na milyon-milyon sa kumpanya. Inilapag ni Lorna ang mga inihandang papeles para sa divorce sa harap ni Bella. Ang mga salitang petition for dissolution of marriage ay tila nang uuyam sa kanya. Para sa ibang babae, ito ang katapusan. Para sa kanya, ito ang simula. Kinuha ni Bella ang mamahaling pluma mula sa lalagyan nito sa desk ni Lorna. Ang bigat nito sa kanyang kamay ay tila nagbibigay sa kanya ng lakas. Bago siya pumirma, marahang hinaplos ng kanyang daliri ang maliit na talata sa dulo ng dokumento. Ang talatang magiging mitya ng pagbagsak ni Javier. Hindi siya nag-alinlangan. Ang kanyang pirma ay matatag, malinis, walang bakas ng panginginig. Nang matapos siya, ibinigay niya ang pluma kay Lorna. Tumingin siya sa kanyang kaibigan. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit may bagong liwanag ng pag-asa. Ihanda mo na ang lahat. Utos niya. Ang kanyang boses ay puno ng awtoridad na matagal nang natutulog. Simulan na natin ang pagbawi sa kung ano ang sa akin. Para kay Javier Alcaraz, ang mundo ay isang buffet at sa wakas, hawak na niya ang pinakamalaking plato. Sa pagpirma ni Isabela sa mga papeles ng diborsyo ng walang anumang pagtutol, para sa kanya, tapos na ang laro. Panalo na siya. Ang natitira na lang ay ang koronasyon at ang koronasyon ay magsisimula sa pagbuo ng kanyang bagong palasyo. No, Miss Monique. Not Ecuadorian roses. Masyadong pangkaraniwan. Sabi ni Javier, iwinawagayway ang kanyang kamay na tila ba nagtataboy ng isang langaw. I want Dutch tulips, yung pinakamahihirap hanapin na kulay, black if possible. At gusto kong lumutang ang mga ito mula sa kisame ng Grand Ballroom. Nasa loob sila ng isang private meeting room sa The Peninsula, Manila. Katabi niya si Katrina, na nakasuot ng isang damit na nagkakahalaga ng sahod ng isang manager sa isang buwan. Sa harap nila ay si Miss Monique, ang pinakasikat na wedding planner sa buong Pilipinas, na ngayon ay bahagyang natitigilan sa mga kahilingan ni Javier. Mr. Alcaraz, that would be extraordinarily expensive. Maingat na sabi ni Miss Monique, tinitingnan ang kanyang tablet. Ang logistics pa lang para doon. Did I ask about the price? Putol ni Javier. Ang kanyang boses ay malamig, ngunit may tonong mapaglaro. Tumingin siya kay Katrina at ngumiti. The sky's the limit, mahal. Anything you want. Si Katrina, na kanina patahimik na humihigop ng champagne, ay ngumiti ng matamis. Gusto ko rin ng isang buong orchestra, hindi lang string quartet.
At ang bawat bisita, dapat may personal na bote ng champagne bilang wedding favor, yung vintage. Noted, sabi ni Javier, tumango kay Miss Monique na para bang nag-uutos sa isang utusan. At ang chef, gusto kong si Chef Antoine Dubois mismo ang magluto. Paliparin niyo siya mula sa Paris. Napalunok si Miss Monique. Si Chef Dubois, he has a 3-star Michelin restaurant. Ang kanyang bayad. I said, price is not an object. Mariing ulit ni Javier. Ang ngiti sa kanyang labi ay nawala na. Roxas Legacy Holdings will be handling the bill. I-direct nyo na lang ang lahat ng kontrata sa opisina ko. Ako ang pipirma. Sa mga salitang yon, napanatag si Miss Monique. Ang Roxas Legacy Holdings ay isang institusyon. Ang kanilang credit line ay halos walang hangganan. Tumango na lamang siya at sinimulang isulat ang lahat ng mga kahilingan, gaano man ito kabaliw. Habang abala si Katrina sa pagpili ng mga kulay para sa mantel, kinuha ni Javier ang mga paunang kontrata na inihanda ng hotel, ang rental fee para sa grand ballroom, ang down payment para sa catering, mga numerong may 6 hanggang 7 zero. Walang pag-aalinlangan. Kinuha niya ang kanyang pluma, isang Mont Blanc na regalo niya sa kanyang sarili, at pinirmahan ang bawat pahina. Sa ilalim ng kanyang pangalan, isinulat niya, CEO, Roxas Legacy Holdings. Ang bawat pirma ay tila isang pagangkin sa kapangyarihang matagal na niyang inaasam. Kinahapunan, sa kanyang opisina, sa Roxas Legacy Holdings, ipinagpatuloy ni Javier ang kanyang pag-aayos ng kaharian. Ang kanyang unang ginawa ay ipatawag si G. De Leon, ang Chief Financial Officer ng kumpanya sa loob ng 30 taon at ang pinagkakatiwalaang tao ng ama ni Bella. Pumasok si G. De Leon, isang matandang lalaki na may buhok na halos puti na. Bit-bit ang isang folder. Sir Javier, pinatawag niyo raw po ako? Yes, Manuel. Have a seat, sabi ni Javier. Hindi man lang inaalis ang tingin sa kanyang computer. I'm letting you go. Consider this your last day. Natigilan si G. De Leon. Pipo? Sir? May nagawa po ba akong mali? Sa wakas ay tumingala si Javier, isang malamig na ngiti sa kanyang mga labi. Wala naman. It's just that this company needs new blood, a new vision. At sa tingin ko, hindi ka nakasama sa bisyong yon. You're too traditional. Masyado kang tapat sa luma. Ang hindi niya sinabi ay, masyado kang tapat sa mga Roxas. Pero sir, ang buong buhay ko. The company will give you a generous severance package. Now, if you'll excuse me, I have a new CFO to welcome. Sabi ni Javier at sa isang pindot sa intercom, pumasok ang isang lalaking mas bata at kilalang alipores ni Javier. Walang nagawa si G. De Leon kundi tumayo at lumabas ng opisina. Ang kanyang mga balikat ay nakakrus. Dala ang kahihiyan ng pagkatanggal sa trabahong inilaan niya ang kanyang buong buhay. Hindi pa doon natapos si Javier. Sunod-sunod niyang tinanggal ang mga department head na alam niyang tapat kay Isabela. At sa alaala ng ama nito, pinalitan niya sila ng mga taong kaya niyang kontrolin. Mga taong ang katapatan ay nasa pera at kapangyarihan na inaalok niya sa loob lamang ng isang hapon. Sinimulan niyang lansagin ang pundasyong itinayo ng mga Roxas sa loob ng 50 taon. Ang huling item sa kanyang agenda ay isang business proposal na matagal nang hinaharang ni G. De Leon. Isang high-risk investment sa isang startup company sa ibang bansa. Milyon-milyong dolyar ang nakataya. Para kay G. De Leon, ito ay isang sugal. Para kay Javier, ito ay isang pagkakataon para patunayan ang kanyang galing. Gamit ang kanyang bagong upo na CFO na tumatango lang sa bawat salita niya, inaprubahan ni Javier ang investment. Pinirmahan niya ang isang company guarantee na nagtatalaga sa Roxas Legacy Holdings bilang tagapanagot kung sakaling malugi ang investment. Ang pirma niya ay mabilis at agresibo. Ito ang kanyang kumpanya ngayon. Gagawin niya ang gusto niya. Nang mag-isa na lang siya
Sa kanyang malawak na opisina, sumandal siya sa kanyang upuan. Tumingin siya sa labas ng bintana. Sa papalubog na araw, isang perpektong araw. Nakuha niya ang lahat ng gusto niya. Biglang tumunog ang isang notification sa kanyang laptop. Isang email mula sa kanyang abogado. Binuksan niya ito. Ito ay isang maikling mensahe. Subject: De La Torre Alcaraz Divorce Proceedings. Mr. Alcaraz, this is to confirm that the court has set the final hearing for the issuance of the decree of divorce. Please be advised that the schedule is on December 15, 10 a.m. Thank you. December 15. Kumunot ang noo ni Javier. Pamilyar ang petsa. Binuksan niya ang kanyang digital calendar. Nandoon, nakamarka sa malalaking pulang letra ang isang event na siya mismo ang naglagay. Javier and Katrina's wedding, The Peninsula, Manila, December 15, 4:00 p.m. Sa parehong araw. Sa halip na makaramdam ng kahit anong pag-aalala o pagdududa, isang malakas na halakhak ang kumawala mula sa lalamunan ni Javier. Sumasakit ang kanyang tiyan sa kakatawa. It's a sign. Isang senyales mula sa tadhana. Sa umaga, opisyal na siyang magiging malaya. Sa hapon, opisyal na siyang magiging hari. Kasama ang kanyang reyna at ang kanilang tagapagmana. Ang araw ng kanyang paglaya ay siya ring araw ng kanyang koronasyon. Perfect! Bulong niya sa kanyang sarili habang nakatingin sa screen. Ang tawa niya ay humina at naging isang mapagmataas na ngiti. Pati ang tadhana, nasa panig ko. Ang mansyon sa Forbes Park ay naging isang malaking museo ng mga alaala. Mga alaalang ngayon ay alam na ni Isabela na pawang kasinungalingan. Sa mga sumunod na araw, ipinaalam niya sa mga kasambahay na sisimulan na niyang ayusin ang kanyang mga gamit para sa pag-alis. Ang nakikita nila ay isang ginang na tahimik na nag-iimpake ng kanyang buhay. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit may bahid ng kalungkutan. Ngunit ang hindi nila alam, bawat pagbukas niya ng cabinet, bawat pag-aangat ng kahon, ay hindi para mag-impake. Ito ay para maghanap. Hindi matanggal sa isip ni Bella ang tanong, bakit? Ang pagkakaroon ba ng ibang babae at ang pagnanasa sa pera ay sapat na dahilan para wasakin ang isang dekada ng pagsasama sa ganitong paraan? May kulang. May isang piraso ng puzzle na hindi pa niya nakikita. At nararamdaman niyang ang sagot ay nakatago sa mga pader ng bahay na ito, sa mga anino ng nakaraan. Habang naglalakad siya sa malawak na pasilyo, ang bawat larawan nila ni Javier na nakasabit ay tila nangungutya sa kanya. Dati, ang mga ito ay simbolo ng pagmamahalan. Ngayon, ang mga ito ay mga tropeyo ng kanyang pagkatalo, mga paalala ng kanyang katangahan. Ngunit hindi na siya umiiyak. Ang bawat larawan ay nagiging gatong sa apoy na nag-aalab sa loob niya. Dinala siya ng kanyang mga paa sa isang pinto sa dulo ng pasilyo. Isang pinto na gawa sa dark mahogany, mas mabigat at mas makaluma kaysa sa iba. Ito ang lugar na bihira niyang pasukin nitong mga nakaraang taon, lalo na mula nang pumanaw ang kanyang ama. Ang pribadong pag-aaralan ni Don Ricardo Roxas, pagpihit niya sa siradura, sumalubong sa kanya ang amoy na pamilyar, ang pinaghalong amoy ng lumang papel, leather-bound na mga aklat at tabako mula sa pipa ng kanyang ama na matagal nang hindi nasisindihan. Walang nagbago. Ang malaking mesa, ang mga estanteng puno ng libro mula sa sahig hanggang kisame, ang malaking globe sa isang sulok, lahat ay naroon pa rin. Tila naghihintay sa pagbabalik ng hari nito. Isinara niya ang pinto sa kanyang likuran. Dito, pakiramdam niya ay ligtas siya. Dito, pakiramdam niya ay kasama niya ang kanyang ama. Ang kanyang tunay na pakay ay hindi ang mga libro sa estante. Lumakad siya patungo sa likod ng malaking mesa. Ang kanyang mga daliri ay marahang humaplos sa ukit ng kahoy bago niya hinawakan ang isang partikular na libro sa isang maliit na estante sa ilalim.
Isang makapal at lumang kopya ng The Art of War. Hinila niya ito. Walang nangyari. Itinulak niya ito pabalik. Isang pulgada papasok. Isang marahang klik. Ang umalingaw-ngaw sa katahimikan. Sa kanyang kanan, isang bahagi ng pader na nababalutan ng wood paneling ay bahagyang bumukas. Inilalantad ang isang itim na bakal na pinto ng isang safe. Itinuro ito sa kanya ng kanyang ama noong siya ay 20 taong gulang. Hindi lahat ng kayamanan ng isang tao ay nasa bangko, anak, sabi nito noon. Ang iba, nasa mga lihim na itinatago niya. Inilagay niya ang kanyang mga daliri sa dial ng safe. Ang kombinasyon ay nakatatak sa kanyang isipan na parang kanyang sariling kaarawan. Ang kaarawan ng kanyang ina. 22. 4 sabiwa po. 68. Isang malakas na clank ang narinig at bumukas ang mabigat na pinto. Sa loob, hindi ginto o alahas ang nakasalansan, kundi mga folder, mga dokumento at ilang mga lumang ledger. Ito ang utak ng Roxas Legacy Holdings bago pa man dumating ang panahon ng mga computer. Sinimulan niyang suriin ang mga folder isa-isa. Mga lumang titulo ng lupa, mga stock certificate na wala ng halaga, mga kontrata mula dekada 70, hanggang sa may isang folder na nakakuha ng kanyang pansin, ang label, EMGA Kakompetensya, 1989-90. Nang buksan niya ito, nakita niya ang mga pangalan ng mga kumpanyang matagal nang nawala sa industriya. At sa loob ng folder, may isang itim na leather-bound journal. Ang personal na tala-arawan ng negosyo ng kanyang ama. Dinala niya ito sa mesa, binuksan ng ilaw, at naupo sa malaking upuan ng kanyang ama. Ang leather ay malamig sa kanyang balat. Habang binubuklat niya ang mga pahinang naninilaw na, tila naririnig niya ang boses ng kanyang ama sa bawat sulat kamay nito. Ang mga entry ay tungkol sa mga tagumpay, mga kabiguan, mga diskarte sa negosyo, hanggang sa isang pangalan ang paulit-ulit na lumitaw. Isinulat ng may diin at halatang may kasamang gigil. Alcaraz, October 12, 1988. Muling gumawa ng maruming galaw ang Alcaraz Shipping Lines. They're undercutting prices again, trying to bleed us out. Si Eugenio Alcaraz, ang kanyang kayabangan, ang magiging dahilan ng kanyang pagbagsak. He's too ambitious, too ruthless, pero hindi ako magpapatalo sa isang tulad niya. November 5, 1989, I've cornered him. The deal with the Japanese investors went to us. Alcaraz is bleeding money. Isang maling galaw pa niya at tapos na ang laro. Bumilis ang tibok ng puso ni Bella. Alcaraz, hindi ito maaaring maging isang pagkakataon lamang. Nagpatuloy siya sa pagbabasa. Ang mga pahina ay naglalarawan ng isang matinding labanan sa negosyo na tumagal ng halos 3 taon na nagtapos sa tuluyang pagkalugi at pagbagsak ng Alcaraz Shipping Lines. Ang huling entry tungkol sa kanila ay may petsang March 20, 1990. Finally, it's over. The courts have seized the remaining assets of Alcaraz Shipping Lines. Eugenio is broken. Nakakaawa, pero ito ang mundo ng negosyo. Sana lang ay hindi mamana ng kanyang anak ang galit at kayabangan niya. Isang malamig na kaba ang gumapang sa buong katawan ni Bella. Sana hindi mamana ng kanyang anak. At doon, nakasukusok sa pagitan ng huling pahinang iyon at ng takip ng journal ay isang lumang litrato. Isang black and white na larawan, bahagyang kupas na sa mga gilid. Kinuha niya ito. Ang larawan ay kuha sa isang opisina. Sa isang contract signing, nakita niya ang mas batang bersyon ng kanyang ama, nakangiti at nakikipagkamay sa isang lalaking may matalim na tingin at bigote. Ito siguro si Eugenio Alcaraz, ngunit hindi sa kanila napako ang kanyang tingin. Napunta ito sa likuran ni Eugenio Alcaraz. Nakatayo doon ang isang batang lalaki. Marahil mga 12 taong gulang, nakasuot ng formal na damit. Ang kanyang mga kamay ay nasa bulsa, ang kanyang tindig ay mayabang para sa isang bata, at ang kanyang mukha. Nabitawan ni Bella ang litrato.
Nahulog ito sa ibabaw ng mesa, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi humiwalay dito. Ang mga matang yon, ang matatalim na matang yon na puno ng isang bagay na hindi niya mawari noon. Isang pinaghalong inggit at galit. Ang hugis ng kanyang panga. Ang bahagyang pag-angat ng gilid ng kanyang labi na hindi isang ngiti, kundi isang paghamak. Walang duda. Ang batang lalaki sa litrato ay isang batang bersyon ni Javier. Nanginginig ang mga kamay ni Isabela habang dinadampot muli ang kupas na litrato. Pinilit niyang pakalmahin ang sarili, sinasabing baka nagkakamali lang siya, baka kamukha lang, baka ang isip niya ay nililin lang siya dahil sa sakit na nararamdaman. Ngunit habang tinititigan niyang muli ang mukha ng batang lalaki, ang kayabangan sa tindig, ang apoy sa mga mata, alam niya sa kaibuturan ng kanyang puso na hindi siya nagkakamali. 10 taon niyang minahal ang mukhang iyon. Kahit sa pagkabata, hindi maipagkakaila. Siya nga si Javier. Isang malamig na agos ng takot at pagkalito ang bumalot sa kanyang buong pagkatao. Kung si Javier ang anak ni Eugenio Alcaraz, ang mortal na kaaway ng kanyang ama sa negosyo, ano ang ibig sabihin nito? Ang kanilang pagkikita 10 taon na ang nakalipas. Hindi ba isang aksidente? Ang pag-ibig na ipinakita nito, hindi ba totoo? Ang buong pundasyon ng kanyang buhay may asawa ay biglang gumuho. Ang mga tanong ay bumuhos sa kanyang isipan na parang isang malakas na agos at bawat isa ay mas nakakatakot kaysa sa nauna. Kinuha niya ang kanyang telepono, ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang hinahanap ang numero ni Lorna. Lorna, sabi niya pagkasagot ng tawag. Ang kanyang boses ay isang pilit na bulong. Pumunta ka rito, sa mansyon, ngayon na. May kailangan kang makita. Hindi na niya hinintay ang sagot. Ibinaba niya ang tawag. Wala pang isang oras, dumating si Lorna, ang mukha ay puno ng pag-aalala. Nadatnan niya si Bella sa loob ng pag-aaralan ng ama nito, nakaupo sa dilim, nakatingin sa kawalan. Ang tanging ilaw ay nagmumula sa desk lamp na nakatutok sa lumang litrato at sa journal na nakabuklat. Bella, anong nangyari? Pinag-alala mo ako, sabi ni Lorna. Nilapitan siya. Hindi sumagot si Bella. Itinuro lang niya ang litrato sa ibabaw ng mesa. Kinuha ito ni Lorna. Tiningnan niya ito. Pagkatapos ay tumingin kay Bella. Naguguluhan. Sino sila? Basahin mo ang huling entry sa journal ni Papa. Utos ni Bella, ang kanyang boses ay walang emosyon. Binasa ni Lorna ang mga huling salita ni Don Ricardo tungkol sa mga Alcaraz. Sana lang ay hindi mamana ng kanyang anak ang galit at kayabangan niya. Ibinalik ni Lorna ang tingin sa litrato sa batang lalaki na nakatayo sa likod. Biglang nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkakilala. Diyos ko, bulong ni Lorna. Hoy, hindi maaaring. Kailangan nating malaman ang lahat, Lorna, sabi ni Bella. Sa wakas ay tumayo. Ang kanyang katawan ay tila gumagalaw na parang robot. I need you to dig. Gamitin mo lahat ng koneksyon mo. Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa pamilyang Alcaraz. Anong nangyari sa kanila pagkatapos nilang bumagsak? Saan sila napunta? At paano napunta si Javier sa buhay ko? Agad na kumilos si Lorna. Para siyang isang general na binigyan ng misyon. Ang kanyang opisina ay naging kanilang war room. Ang mga tawag sa telepono ay ginawa sa mga pribadong investigador at mga lumang contact sa business archives. Ang mga lumang microfiche ng mga pahayagan ay hiniling. Ang mga public record ay hinalungkat. Makalipas ang 2 araw ng walang tulog na paghahanap, ang mga piraso ng puzzle ay nagsimulang magkabit-kabit. Dumating ang mga dokumento sa mansyon, mga kahon ng mga lumang clippings ng pahayagan, mga kopya ng mga legal na papeles, lahat ay amoy alikabok at nakaraan.
Sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng library, ikinalat nila ang lahat sa malaking mesa. Si Bella at Lorna, magkatabi, ay sinimulang basahin ang kwento ng pagbagsak. Eugenio Alcaraz, idineklarang bankrupt, sabi ng isang headline. Sinisisi ang predatory tactics ng Roxas Legacy Holdings, sabi naman ng isa pa. May mga litrato ni Eugenio Alcaraz, ang kanyang mukha ay guhit-guhit ng galit at pagkatalo habang papalabas ng korte. At sa isang litrato, nasa likod niya ang kanyang asawa at ang tinedyer na si Javier. Ang mukha ay nakayuko, ngunit ang mga kamao ay nakakuyom. Nawala ang lahat sa kanila, sabi ni Lorna. Binabasa ang isang article. Pati ang kanilang ancestral home sa Batangas na foreclose ng bangko. Si Eugenio namatay sa atake sa puso 6 na buwan pagkatapos ang asawa naman bumalik sa probinsya nila sa Visayas. Si Javier nawala na lang bigla, walang record. Dito nagsimulang magsalita si Bella. Ang kanyang boses ay mahina, tila nag-iisip ng malakas. Hindi siya nawala. Tumingin siya sa kawalan. Ang kanyang isip ay bumabalik sa nakaraan. Tinitingnan ang mga alaala sa ilalim ng isang bago at masakit na liwanag. Noong una kaming magkita sa isang charity event, sabi niya ay isa siyang investment analyst mula sa isang maliit na firm. Humanga ako sa talas ng isip niya, lalo na pagdating sa negosyo. Pag-alala niya. Lagi niyang tinatanong ang tungkol sa kasaysayan ng kumpanya. Akala ko interesado lang siya. Yun pala, nagre-reconnaissance na siya. Isa pang alaala ang sumulpot. Minsan, nung bago pa lang kami, naglalakad kami sa Ayala. Tumingin siya sa main building ng Roxas Legacy at sinabi niya, "Some people are just born with everything handed to them on a silver platter." Akala ko, isa lang yung pangkalahatang puna. Yun pala, patama sa akin. At ang pinakamasakit sa lahat. Tinanong ko siya noon tungkol sa pamilya niya. Ang sabi niya, wala na sila, Bella. It's a painful past. At ako, dahil mahal ko siya, hindi ko na siya inusisa pa. Nirespeto ko ang sakit na nararamdaman niya. Yun pala, ang sakit na yun, ang galit na yun, ay para sa amin, para sa pamilya ko. Tumulo ang isang butil ng luha mula sa mata ni Bella. Ngunit hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng matinding galit, ng realisasyon. So all of it. Bulong ni Lorna hindi makapaniwala. The 10 years, the marriage, the I love yous. It was all an act? Isang napakahabang plano? Tumingin si Bella kay Lorna. Ang kanyang muka ay tila tumanda ng 10 taon sa loob lamang ng ilang araw. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng sakit. Ang naroon na lang ay isang matigas, malamig, at nagbabagang apoy. Hindi lang ito tungkol sa pera, Lorna, o kay Katrina. Sabi ni Bella, ang bawat salita ay mabigat at puno ng bagsik. Ito ay paghihiganti. Ginamit niya ako. Ginamit niya ang pagmamahal ko bilang sandata laban sa pamilya ko. Pinaglaruan niya ako. Pinagmukha niya akong tanga. Tumayo siya. Ang lahat ng pagkabigla at kalituhan ay nawala. Ang natira na lang ay isang malinaw at nakakapasong layunin. Lumakad siya patungo sa isang malaking whiteboard na idinikit niya sa isang pader ng library, kung saan nakasulat ang mga petsa at mga hakbang ng kanyang paunang plano. Kumuha siya ng isang pulang marker. Ang tunog ng pag-alis ng takip nito ay tila isang putok ng baril sa katahimikan ng silid. Hanap niya ang petsa. December 15. Ang araw ng final hearing. Ang araw ng kasal. Marahas niyang binilugan ng petsa. Ang pula ay tila dugo sa puting board. Sa ilalim nito, sa malalaki at galit na mga letra, isinulat niya ang 3 salita. Ang araw ng paghuhukom. Ang bawat araw para kay Katrina Morales ay isang paglakad sa alambre. Sa isang banda ay ang nakasisilaw na kinabukasan.
Ang maging ginang Alcaraz, ang reyna ng isang bagong imperyo, ang inang ng tagapagmana. Sa kabilang banda ay ang bangin, ang madilim na katotohanan na anumang oras ay maaaring humila sa kanya pababa. Ang kanyang sikreto ay nakatago sa ilalim ng mga mamahaling damit at peking ngiti. Ang kanyang tiyan ay kasing patag pa rin tulad ng dati. 3 buwan. Bulong niya sa sarili isang umaga, habang nakatayo sa harap ng isang full-length mirror sa kanilang walk-in closet. Hinubad niya ang kanyang silk robe at tinitigan ang kanyang hubad na katawan. Payat, perpekto ang hubog, at walang bahid ng pagbubuntis. Ang bawat pagbisita ni Javier sa umaga ay isang pagsubok. Ang bawat paghaplos nito sa kanyang tiyan bago pumasok sa trabaho ay nagpapadala ng isang alon ng yelo sa kanyang mga ugat. Hanggang kailan niya ito maitatago? Isang desperadong ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Maingat niyang kinuha ang isa sa mga maliliit na throw pillow mula sa sofa sa closet at inilagay ito sa ilalim ng suot niyang pambahay na bestida. Humarap siyang muli sa salamin. May maliit na umbok na, ngunit ang hugis ay hindi natural. Mukha lang siyang busog. Mukha siyang katawa-tawa. Hindi pwede to, sabi niya. Tinanggal ang unan at ibinato ito sa sahig na may halong pagkainis. Kailangan niya ng isang bagay na mas kapani-paniwala. Kailangan niya ng solusyon at kailangan niya ito ngayon na. Dala ng panik, binuksan niya ang kanyang laptop. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang nagtatype sa search bar. Realistic pregnancy belly. Silicone fake bump for movies. Hyper-realistic prosthetic pregnancy tummy. Dinala siya ng kanyang paghahanap sa isang website na nakabase sa ibang bansa. Maternal Illusions. Ang mga produkto nila ay ginagamit para sa mga pelikula at stage plays. Gawa sa medical-grade silicone, idinisenyo para gayahin ang itsura at pakiramdam ng isang tunay na tiyan ng buntis. Perpekto. Ngunit ang presyo ay nakakalula. Ang isang set na may iba't ibang laki para sa bawat trimester ay nagkakahalaga ng libu-libong dolyar. Nag-alinlangan siya sandali. Ngunit ano ang ilang libong dolyar kumpara sa milyon-milyong makukuha niya? Ito ay isang investment. Mabilis niyang pinili ang second trimester starter kit for 6 months. Idinagdag sa kanyang cart at nag-check out. Ginamit niya ang isang credit card na si Javier mismo ang nagbigay sa kanya. Nang dumating siya sa shipping address, natigilan siya. Hindi niya ito maaaring ipa-deliver sa penthouse. Laging naroon si Javier. Baka ito pa ang magbukas ng package. Kailangan niya ng isang address na ligtas, isang lugar na hindi paghihinalaan. Sa gitna ng kanyang pagmamadali at kaba, ang kanyang mga daliri ay automatikong nag-type ng isang address na pamilyar sa kanya. Isang address na madalas niyang nakikita sa mga dokumento ni Javier noon. Isang autofill suggestion ang lumabas at sa kanyang pagkataranta, pinindot niya ito nang hindi nag-iisip. Click! Your order has been confirmed. Isang email ang pumasok sa kanyang inbox. Binuksan niya ito at mabilis na binasa. Thank you for your purchase from Maternal Illusions. Estimated delivery, 5-7 business days. Nakaramdam siya ng bahagyang kaginhawaan. Mayroon na siyang solusyon. Kailangan na lang niyang maghintay. Kinagabihan, ang kanyang pagkabalisa ay muling bumalik. Dumating si Javier mula sa opisina. Ang mukha ay masayang-masaya at puno ng kayabangan. Mahal, you won't believe the day I had, sabi nito. Hinalikan siya sa labi. I finally got rid of the old wood in the office. De Leon is out. The company is finally ours. That's great, mahal, sabi ni Katrina. Pilit nang ngumingiti. And I was thinking, pagpapatuloy ni Javier habang nagbubuhos ng 2 baso ng whiskey. Ang kasal natin, it's grand, yes. But it's not enough. Gusto ko, bago ang kasal, magkaroon tayo ng prenuptial yacht party. Iimbitahin natin ang lahat ng bigatin sa business world. We'll sail to Palawan.
I want everyone to see the new king and queen. Naramdaman ni Katrina ang pag-akyat ng asido sa kanyang lalamunan. Isa na namang gastos, isa na namang malaking palabas. Javier, hindi ba? Hindi ba masyado nang magastos ang lahat? Baka dapat magdahan-dahan muna tayo. Ang ngiti ni Javier ay biglang nawala. Tumingin ito sa kanya, ang mga mata ay nanliliit. Magdahan-dahan. Katrina, this is not the time to slow down. This is the time to show them who's in charge. Huwag mong problemahin ang pera. Ang pera ng mga Roxas ay parang ilog na hindi natutuyo. Pero, ano? Tanong ni Javier. Ang boses ay may bahid na ng inis. Are you doubting me? After everything I've done for us? Agad na umurong si Katrina. Nakita niya ang panganib. Isang maling salita, Papa, at baka maghinala ito. Hindi! Hindi! Mahal! Siyempre hindi! Mabilis niyang sabi. Lumapit siya dito, hinawakan ang braso nito at marahang ipinatong ang kabilang kamay sa kanyang patag na tiyan. Iniisip ko lang ang, baby, baka masyado akong mapagod. Ang galit sa mukha ni Javier ay agad na napalitan ng pag-aalala. You're right, I'm sorry, sabi nito. Ang boses ay lumambot. Sige, ako na ang bahala sa lahat. Ang kailangan mo lang gawin ay magpaganda at alagaan ang ating junior. Nakahinga siya ng maluwag. Nailigtas na naman siya ng kanyang kasinungalingan. Ilang araw ang lumipas. Ang araw ng kasal ay papalapit na. Bawat araw, ang pagkabalisa ni Katrina ay tumitindi. Nasaan na ang package niya? Isang hapon, habang nag-iisa sa penthouse at nagbabasa ng isang fashion magazine, tumunog ang kanyang telepono. Isang notification. Binuksan niya ito. Ito ay mula sa International Courier Service. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Ito na. Your package from Maternal Illusions has been successfully delivered and signed for. Nakahinga siya ng maluwag. Ngunit nang basahin niya ang kasunod na linya, ang hangin sa kanyang mga baga ay tila naubos. Ang dugo sa kanyang mukha ay nawala. At napalitan ito ng isang nakakamatay na pamumutla. Nakatitig siya sa screen, binabasa ang mga salita ng paulit-ulit, umaasang nagkamali lang siya ng basa, ngunit hindi. Malinaw na malinaw ang nakasulat. Delivery address, 22 Acacia Avenue, Forbes Park, Makati City. Received by I.R. De La Torre, Forbes Park, ang address ng mansyon ni Isabela. Ang pangalan ng pumirma, I.R. De La Torre, Isabela Roxas De La Torre. Ang credit card na ginamit niya, ang autofill address sa kanyang laptop. Sa kanyang pagkataranta, sa kanyang pagmamadali, hindi niya napansin. Ipinadala niya ang pinaka-inkriminasyon na ebidensya laban sa kanya. Direkta sa kamay ng kanyang kaaway. Nabitawan ni Katrina ang kanyang telepono. Bumagsak ito sa makapal na karpet ng walang tunog, ngunit sa kanyang pandinig, ang katahimikan ay nakakabingi. Para siyang binuhusan ng isang baldeng nagyeyelong tubig. Nagsimulang manginig ang kanyang buong katawan. Hindi pwede. Sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili. Baka hindi niya binuksan. Baka itinapon lang. Baka akala niya maling delivery lang. Ngunit sa kaibuturan niya, alam niya ang katotohanan. Ang isang babaeng tulad ni Isabela na inagawan ng asawa at ng buhay ay hindi magpapalampas ng isang kahina-hinalang package na para sa kalaguyo ng asawa niya. Alam na niya. Alam na ni Isabela ang kanyang pinakatatagong lihim. Biglang naging napakaliit ng maluwag na penthouse. Ang mga pader ay tila papalapit sa kanya. Ang mga bintanang salamin na dati simbolo ng tagumpay ay ngayon ay tila mga mata ng buong syudad. Nakatingin, nang huhusga. Ang alambreng kanyang nilalakaran ay biglang naputol. At siya ay nahuhulog, mabilis, walang makapitan, pabulusok sa bangin na matagal na niyang kinatatakutan. Ma'am Bella, may delivery po para kay Ma'am Katrina Morales. Ang boses ni Mang Celso, ang kanilang matagal ng magalang na mayordomo, ay nag-aalangan. Nakatayo siya sa may pintuan ng library, hawak ang isang medium-sized na brown na kahon
na may mga international shipping label. Tumingala si Isabela mula sa mga dokumentong kanyang sinusuri sa malaking mesa. Nasa kalagitnaan sila ni Lorna ng pag-aaral sa mga financial statement ng kumpanya. Tinutukoy ang bawat transaksyon na ginawa ni Javier sa nakalipas na 6 na buwan. Kumunot ang noo ni Bella. Para kanino? Mang Celso? Kay Ma'am Katrina Morales po. Dito po dinala sa address natin. Ulit ni Mang Celso, halatang nalilito rin. Nagkatinginan si Bella at Lorna. Ang katahimikan sa silid ay biglang naging mabigat. Isang package para sa kabit ni Javier, ipinadala sa bahay ng asawa. Anong klaseng insulto ito? O baka isang pagkakamali? Sino po ang pumirma? Tanong ni Lorna. Si Ma'am Bella po ang nakapangalan na attention to. Pero since wala po kayo sa may pinto, ako na po ang pumirma. Sagot ni Mang Celso. Sige Mang Celso, akin na. Ako na ang bahala. Sabi ni Bella. Ang kanyang boses ay kalmado. Kinuha niya ang kahon. Magaan ito para sa laki nito. Nang makaalis na ang mayordomo, maingat na inilapag ni Bella ang kahon sa mesa. Tinitigan niya ang pangalan ng nagpadala. Maternal Illusions. Sa ilalim nito, isang maliit na description. Theatrical and Novelty Supplies. Maternal Illusions? Nagtatakang tanong ni Lorna. Ano ang ibig sabihin niyan? Neon, anong aartehin ng babaeng yan? Isang hinala, isang maliit, at halos hindi ka panipaniwalang ideya ang nagsimulang mabuo sa isip ni Bella. Ang pagbubuntis, ito ang nag-iisang alas ni Katrina laban sa kanya. Ito ang dahilan kung bakit nagmamadali si Javier. Paano kung bigyan mo ako ng letter opener? Utos ni Bella. Ang kanyang mga mata ay hindi humihiwalay sa kahon. Maingat niyang sinira ang packaging tape. Ang bawat hiwa ay tila nagpapabagal sa oras. Sa loob, nakabalot sa puting tissue paper ay isang bagay na kulay balat. Malambot. Hinila niya ito palabas. Nang mailatag na ito, nang buo sa ibabaw ng mesa, pareho silang napasinghap ni Lorna. Hindi ito damit, hindi ito alahas. Ito ay isang tiyan, isang pekeng tiyan ng buntis, gawa sa malambot na silikon, kumpleto sa hugis ng isang pusod. Ang pagkakagawa nito ay napakarealistiko, halos nakakadiri. Sa ilalim nito sa kahon, may kasama itong body adhesive at isang maliit na instruction manual. Diyos ko! Bulong ni Lorna, napatakip sa kanyang bibig. Hindi siya buntis. Si Bella ay hindi nagsalita. Nakatitig lang siya sa bagay na yon. Ang kanyang isipan ay mabilis na nagpoproseso. Ang lahat ng kasinungalingan, ang lahat ng panloloko. Ito pala ang pundasyon ng lahat. Isang piraso ng silikon. Hindi galit ang una niyang naramdaman. Hindi rin sakit. Ang una niyang naramdaman ay isang malamig. Nakakakalkulang kasiyahan. Ang nangiti na sumilay sa kanyang mga labi ay hindi masaya. Ito ay mapanganib. Ang tanga niya, mahinang sabi ni Bella. Halos isang bulong. Sa lahat ng lugar na pwede niyang pagpadalhan, dito pa talaga. Ipinadala niya sa akin mismo ang ebidensya. Anong gagawin na natin dito? Tanong ni Lorna. Ang kanyang boses ay may halong pagkamangha at pagkaalarma. This changes everything, Bella. Pwede nating itong gamitin sa annulment case, adultery, fraud. Hindi. Putol ni Bella. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang bagong ideya. Masyadong mabilis yan. Masyadong madali para sa kanila. Ang korte ay isang pribadong lugar. Ang gusto ko ay isang pampublikong entablado. Kinuha niya ang kanyang telepono. Mang Celso, sabi niya nang sagutin ito. Pakisabihan ng head of security, gusto kong isecure ang lahat ng CCTV footage mula sa library. Simula 5 minuto bago ka kumatok hanggang ngayon. Gusto ko ng kopya sa isang high-definition na video file. Siguraduhin mong malinaw ang bawat anggulo, lalo na ang pagbukas ko ng kahon na ito.
Masusunod po, ma'am. Sagot ni Mang Celso, walang pag-aalinlangan. Pagkatapos, pagpapatuloy ni Bella, itago mo ang kahon na ito sa main vault. Huwag mong hahayaang may ibang makahawak. Understood? Yes, ma'am. Nang maibaba niya ang tawag, tumingin siya kay Lorna. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay kumikinang na parang isang general na nakahanap ng kahinaan sa depensa ng kalaban. Sa tingin ni Javier, ang pagbubuntis ni Katrina, ang alas niya, ang magpapatibay sa kanyang tagumpay, ang magsisiguro sa kanyang legacy. Sabi ni Bella, habang marahang ibinabalik ang pekeng tiyan sa kahon, tila ba nag-iingat ng isang mahalagang hiyas. Pero ang hindi niya alam, dagdag niya, ang alas na inaakala niya ay siya mismong magiging bomba na sasabog sa mismong araw ng kanyang koronasyon. Maingat niyang isinara ang kahon. Ang tunog ng pagsara ng takip ay tila isang hatol. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Lorna. Kahit na nasa harapan lang niya ito. Nang magring ang telepono ni Lorna, ngumiti si Bella. Lorna, sabi niya sa telepono, ang kanyang boses ay puno ng isang nakakakilabot na kasiguraduhan. Mayroon na akong sorpresa para sa reception. Gabi bago ang araw ng paghuhukom, ang mansyon sa Forbes Park ay halos wala ng laman. Ang mga mamahaling palamuti ay nakabalot na. Ang mga muebles ay natatakpan ng puting tela. At ang karamihan sa mga personal na gamit ni Isabela ay nakasilid na sa mga kahon na nakatambak sa isang sulok. Ang dating masiglang tahanan ay ngayon ay isang malungkot na kabibe, walang kaluluwa, naghihintay na iwanan. Nasa gitna si Isabela ng kanilang dating master's bedroom, tinutupi ang mga huling piraso ng damit mula sa aparador. Hindi siya nagmamadali. Ang bawat kilos niya ay kalmado at may layunin. Ito ay isang ritual, ang pagtatapos ng isang kabanata ng kanyang buhay. Ang bawat tupi ay isang paalam sa nakaraan. Biglang, ang katahimikan ay binasag ng isang matinis na tunog. Ang doorbell. Natigilan si Bella. Hindi siya nag-iimbita ng bisita. Tanging si Lorna at ang mga katiwala lang ang pumapasok sa bahay. Tumingin siya sa orasan. Halos mag-aalas 10 na ng gabi. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Alam niya kung sino iyon. Hindi siya nagkamali. Pagbaba niya, nakita niya si Javier na pinapasok ni Mang Celso. Nakasuot ito ng isang mamahaling suit, tila galing sa isang magarbong hapunan. Ang kanyang mukha ay mayabang. Ang kanyang tindig ay parang hari na bumisita sa kanyang nasasakupan. Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Bella. Ang kanyang boses ay malamig at walang emosyon. Tumayo siya sa paanan ng engrandeng hagdanan. Hindi gumagalaw. May naiwan lang akong mga dokumento sa dating study room. Huwag kang mag-alala. Aalis din ako kaagad. I wouldn't want to disturb you in your misery, sabi ni Javier. Ang kanyang mga mata ay nilibot ng kabahayan na may halong pangungutya. Mukhang nag-iimpake ka na nga. Good. Mas mabilis, mas maganda. Hindi umimik si Bella. Hinayaan lang niya itong maglakad patungo sa silid-aklatan. Ngunit sa halip na dumiretso, huminto si Javier sa gitna ng sala. Tumingin ito sa kanya, mula ulo hanggang paa, isang mapanuring tingin na puno ng paghamak. Alam mo, Bella, panimula nito, ang kanyang boses ay tila isang ahas na gumagapang sa sahig. Tinitingnan kita ngayon at naaawa ako sa'yo. Ikinuyom ni Bella ang kanyang mga palad sa kanyang likuran para hindi makita ni Javier ang panginginig ng mga ito. Hindi ko kailangan ng awa mo. Talaga? Tumawa si Javier. Tingnan mo ang sarili mo. Nakatayo ka dyan, mag-isa sa isang malaking bahay na walang laman. Ano ka ba naman kung wala ako? Isang Roxas, ang apelyidong yan ay walang kwenta kung walang utak sa likod nito. At ang utak na yon, Bella, ay ako. Ang bawat salita ay isang karayom na tumutusok sa kanyang puso. Ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling parang isang maskara na gawa sa yelo. Lumapit si Javier.
Bawat hakbang ay mabigat at mayabang. Sa loob ng 10 taon, binuhat kita. Binuhat ko ang kumpanyang ito. Ginawa kong mas malaki, mas makapangyarihan. At anong ginawa mo? Nagtago ka sa anino ko. Naglaro ka ng pagiging perpektong asawa. You are weak, Bella. Always have been. Huminto ito sa mismong harapan niya. Amoy alak ang hininga nito. Bukas, pakakasalan ko ang isang tunay na babae. Isang babaeng palaban. Isang babaeng magbibigay sa akin ng isang bagay na hinding-hindi mo na ibigay. Tinitigan niya ito ng diretso sa mata, naghihintay. Isang anak, bulong ni Javier, ang kanyang manangiti ay demonyo. Isang tagapagmana, isang alcaraz, na uupo sa tronong binuo ko. Habang ikaw, maiiwan ka ritong mag-isa, kasama ang mga luma mong alaala at ang kupas mong apelido. Ito na. Ang huling patalim, ang pinakamasakit na insulto, ang paggamit sa kasinungalingang alam na niyang lahat. Sa sandaling iyon, ang natitirang bahagyang awa o alaala ng pagmamahal na mayroon si Bella para sa lalaking minsan niyang minahal ay tuluyang naglaho. Nawala na parang usok. Ang natira na lang ay ang malamig at matigas na bato sa kanyang dibdib. Hindi siya sumagot. Tinitigan lang niya ito. Ang kanyang katahimikan ay tila mas malakas pa kaysa sa anumang sigaw. Nainis si Javier sa kawalan niya ng reaksyon. Inaasahan niya ang mga luha, ang mga pakiusap, ngunit wala. Wala ka man lang masabi? Tanong nito. Ganyan ka na ba talaga, kawalang kwenta? Pagkatapos ng ilang segundo ng nakakabiinging katahimikan, tumalikod si Javier. Bahala ka sa buhay mo. Narinig ni Bella ang mga yapak nito palayo. Ang pagbukas at pagsara ng pinto ng library at ilang sandali pa, ang muling paglabas nito at ang pagsara ng pangunahing pinto. Nang sigurado na siyang wala na ito, dahan-dahang bumuga ng hangin si Isabela na hindi niya namalayang pinipigil pala niya. Ang lakas na ipinakita niya ay biglang bumigay. Napasandal siya sa pader, ang kanyang mga tuhod ay nanghihina. Isang butil ng luha, isa lang, gumulong ito sa kanyang pisngi. Mainit, mapait. Hindi ito luha para kay Javier. Ito ay luha para sa babaeng inakala niyang kilala niya 10 taon na ang nakalipas. Ito ay luha para sa pag-ibig na ipinaglaban niya sa kanyang isipan na ngayon ay kumpirmadong patay na. Mabilis niyang pinunasan ito. Ang pagkilos ay marahas, pinal. Tumingala siya sa madilim na kawalan ng kanyang bahay. Ang sakit ay naroon pa rin, ngunit ngayon, ito ay may kasama ng isang bagay na mas malakas. Isang bagay na hindi na mababali. Salamat sa paalala, Javier. Bulong niya sa hangin. Ang kanyang boses ay matatag na muli. Salamat at ipinakita mo sa akin kung sino ka talaga. Hanggang sa huli. Tapos na ang pagluluksa. Bukas na ang araw ng paniningil. Ang Grand Ballroom ng The Peninsula Manila ay naging isang hardin mula sa panaginip. Libu-libong itim na Dutch tulips na tila imposible ngunit naging posible dahil sa pera ay nakalutang mula sa kisame na parang mga itim na bituin. Isang buong orkestra ang tumutugtog ng mga klasikong himig at ang bawat mesa ay pinalamutian ng pinakamagagandang kristal at pilak. Ang hangin ay puno ng amoy ng mga mamahaling bulaklak at pabango at ng hindi maikakailang aura ng kapangyarihan. Ito ang kasal ng taon. Ang pag-iisang dibdib ni Javier Alcaraz, ang henyo na CEO ng Roxas Legacy Holdings at ng kanyang magandang nobya, si Katrina Morales. Ang listahan ng mga bisita ay parang who's who ng lipunang Pilipino, mga bilyonaryo, mga senador, mga celebrity. Ang bawat isa ay gustong makita at makasama sa pag-angat ng bagong hari ng mundo ng korporasyon. Sa harap ng altar na gawa sa puting marmol at napapalibutan ng libu-libong puting rosas, nakatayo si Javier Alcaraz. Ang kanyang puting tuxedo ay perpektong pagkakagawa. Ang kanyang buhok ay maayos na nakasandal at ang kanyang ngiti
ay mas nakakasilaw pa kaysa sa mga chandelier sa itaas. Pakiramdam niya ay nasa tuktok siya ng mundo. Literal. Kaninang umaga, sa isang maliit at tahimik na korte, opisyal nang natapos ang kanyang kasal kay Isabela. Ang pagdinig ay tumagal lamang ng 15 minuto. Mabilis, malinis, walang anumang drama. Isa itong kumpirmasyon sa lahat ng kanyang pinaniniwalaan. Mahina si Bella, sumuko ng walang laban. Ngayon, ilang oras lamang ang nakalipas, narito siya, naghihintay sa kanyang bagong reyna. Ang lahat ay perpekto. Ang lahat ay ayon sa kanyang engrandeng plano. Nang tumunog ang trumpeta, bumukas ang malalaking pinto ng ballroom. Natahimik ang lahat. Pumasok si Katrina, ang kanyang wedding gown na idinisenyo ng isang sikat na designer mula sa Paris, ay kumikinang sa bawat galaw niya. Ang kanyang mukha ay natatakpan ng isang manipis na belo at ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa isang buke ng mga puting orkidya. Sa paningin ng lahat, siya ang perpektong nobya. Ngunit sa ilalim ng belo, ang kanyang ganyang ngiti ay pilit at ang kanyang mga mata ay puno ng isang takot na hindi mapapansin ng sinuman maliban sa kanyang sarili. Ang bawat hakbang niya sa pasilyo ay parang isang paglakad patungo sa bitayan. Pero hindi ito nakita ni Javier. Ang nakita lang niya ay ang simbolo ng kanyang tagumpay, ang babaeng magdadala ng kanyang tagapagmana. Nang makarating si Katrina sa kanyang tabi, marahan itong hinawakan ang kamay nito. Malamig ito, nanginginig. Nerbyos lang, naisip ni Javier. Nagsimula ang seremonya. Ang pari ay nagsalita tungkol sa pag-ibig, pagtitiwala, at walang hanggang pagsasama. Ang bawat salita ay kabalintunaan, ngunit para kay Javier, ito ay musika sa kanyang pandinig. Do you, Javier, take Katrina to be your lawfully wedded wife? I do, sabi ni Javier. Ang kanyang boses ay malakas at malinaw. Umaalingaw-ngaw sa buong ballroom. Do you, Katrina, take Javier to be your lawfully wedded husband? Nag-alinlangan si Katrina ng isang segundo. Isang napakaikling segundo, ngunit sapat na para mapansin ni Javier. Ngunit bago pa man siya makapagtanong, sumagot ito. I do. Ang sagot niya, halos isang bulong. I now pronounce you husband and wife. Nagpalakpakan ang mga tao, naghiyawan. Itinaas ni Javier ang belo ni Katrina at binigyan ito ng isang hahalik. Isang halik na para sa mga manunood. Isang pag-angkin sa harap ng lahat. Habang naglalakad sila pabalik sa pasilyo, na ngayon ay mag-asawa na, naramdaman ni Javier ang isang tapik sa kanyang balikat. Ito si Miss Monique, ang kanilang wedding planner. Ang mukha ay bahagyang namumutla. Mr. Alcaraz, excuse me. May kaunting problema. Bulong nito. Anong problema? Everything is perfect, sagot ni Javier. Medyo naiinis sa abala. The hotel management, tumawag po sila. Yung corporate credit card na ibinigay nyo para sa final payment, declined po. Kumunot ang noo ni Javier. Declined? Imposible. Baka may problema lang sa system nila. Use the backup card. Sinubukan na po namin, sir. Declined din po. At tumawag din po ang supplier ng mga bulaklak. Yung cheque na ibinigay nyo kahapon, tumalbog daw po. Ang ngiti sa mukha ni Javier ay nagsimulang maglaho. Anong kalokohan yan? Tatawagan ko ang bangko. Kinuha niya ang kanyang telepono mula sa bulsa. Ngunit bago pa man siya makapag-dial, nag-vibrate ito ng malakas. Isang tawag mula sa kanyang bagong CFO. Sir? Ang boses sa kabilang linya ay puno ng gulat. Sir, hindi ko alam anong nangyayari. Lahat ng corporate accounts natin, frozen. Hindi tayo makapag-withdraw, hindi tayo makapag-transfer. At lahat ng signing authority nyo, biglang nawala sa system. What? Sigaw ni Javier, hindi na napigilan ang sarili. Napatingin sa kanya ang ilang mga bisita
na malapit. And sir, may isa pa. Biglang, ang telepono ni Miss Monique ay tumunog. Yes? Ano? Sige, sige. Ibinaba niya ang tawag, ang kanyang muka ay parang nakakita ng multo. Sir, yung orchestra, humihinto na sila. Hindi pa daw sila bayad. Kasabay nito, ang isa pang supplier ay lumapit sa kanya. Mr. Alcaraz, yung bayad po sa champagne at isa pa. Sir, yung sa lights and sounds po, ang masayang bulungan ng mga bisita ay nagsimulang mapalitan ng mga nagtatakang tingin. Ang perpektong orkestra ay biglang tumigil sa pagtugtog. Nag-iwan ng isang nakakabinging katahimikan. Ang mga waiter na dapat sana ay magsisilbi ng cocktail ay nakatayo lang, naghihintay ng senyas. Ang perpektong mundo ni Javier ay nagsimulang magkaroon ng mga bitak. Ang pakiramdam ng tagumpay ay mabilis na napapalitan ng isang malamig na takot. Ano ang nangyayari? Sa gitna ng lumalaking kaguluhan at pagkalito, ang malalaking pinto ng Grand Ballroom ay muling bumukas. Ngunit hindi ito bisita o supplier. Isang babae, nakasuot ng isang matikas na itim na business suit, ang pumasok. Sumunod sa kanya ang isang pangkat ng mga lalaking nakasuot din ng itim. Ang kanilang mga mukha ay seryoso at walang emosyon. Ang babae ay si Attorney Lorna Santos. Ang lahat ng ingay ay biglang huminto. Ang lahat ng mga mata ay napunta sa kanila. Naglakad si Lorna sa gitna ng pasilyo. Ang tunog ng kanyang mga takong sa marmol na sahig ay tila isang martilyo ng hukom. Huminto siya sa harap ni Javier na ngayon ay nakatayo na parang isang estatwa. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng pagkalito at paparating na galit. Inangat ni Lorna ang isang makapal na folder na dala niya. Ang kanyang boses ay malinaw, kalmado, at sapat na malakas para marinig ng lahat sa silid. Mr. Javier Alcaraz, deklara niya. Pinadala ako rito ni Miss Isabella Roxas Gamipos. Ang pangalan ni Isabella Roxas ay umalingaw-ngaw sa Grand Ballroom na parang isang sumpa. Ang lahat ng mga mata ay nakatuon ngayon kay Javier, na ang mukha ay nagpapalit-palit mula sa pagkalito, sa galit, at sa wakas, sa isang pagsilip ng purong takot. Si Katrina, na nakakapit sa kanyang braso, ay nagsimulang manginig ng hindi mapigilan. Anong ibig sabihin nito, Lorna? Tanong ni Javier. Pilit na pinapakalma ang kanyang boses, kahit na ang kanyang mga mata ay nag-aalab. Tapos na ang usapan namin. Pumirma na siya. Wala ka ng karapatang manggulo rito. Gulo? Isang maliit at mapanuyang ngiti ang sumilay sa labi ni Attorney Lorna Santos. Hindi ako narito para manggulo, Javier. Narito ako para mag-anunsyo. Binuksan niya ang folder at kumuha ng isang dokumento na may gintong selyo ng korte. Ayon sa Decree of Divorce na naging pinal at opisyal kaninang 10:30 ng umaga. Lahat ng kasunduan, pribilehiyo at autoridad na ipinagkaloob sa pagitan mo at ni Miss Isabella Roxas sa panahon ng inyong pagsasama ay automatikong naging null and void. Ang mga legal na salita ay lumutang sa hangin. Karamihan sa mga bisita ay hindi ito naintindihan. Ngunit si Javier, na gumugol ng 10 taon sa pag-aaral kung paano manipulahin ang sistema, ay naintindihan ito kaagad. Ang dugo ay tila umalis sa kanyang mukha. Hindi, bulong niya. Ang shares, ang posisyon ko. Ang regalong shares na ibinigay sa'yo. Pagpapatuloy ni Lorna, ang kanyang boses ay walang awa. Ayon sa kasunduan, ang mga yon ay nakasalalay sa pagiging miyembro mo ng pamilya Roxas. Dahil hindi ka na miyembro, ang mga yon ay automatikong bumalik sa nag-iisang tagapagmana, si Isabella Roxas. At ang iyong posisyon bilang CEO? Iwinagayway ni Lorna ang isa pang dokumento. Ito ay isang kopya ng minutes ng emergency board meeting ng Roxas Legacy Holdings na ginanap 1 oras na ang nakalipas.
Sa bisa ng kanyang pagbabalik bilang may-ari ng mayoryang boto, inalis ka ni Ms. Roxas bilang CEO at itinalaga ang kanyang sarili bilang bagong chairwoman ng kumpanya. Epektibo kaagad. Chairwoman. Ang salitang iyon ay tumama kay Javier na parang isang malakas na suntok sa sikmura. Ang lahat ng hangin ay tila nawala sa kanyang mga baga. Ang kanyang kaharian, ang kanyang trono, sa isang iglap, nawala. Iimposible. Ang bulungan ng mga bisita ay nagsimulang lumakas. Ang mga cellphone ay nagsimulang lumabas. Ang kwento ay mas mabilis na kumakalat kaysa sa apoy. Ang mga supplier na kanina'y nag-aalangan ay ngayon ay naging mas matapang. Mr. Alcaraz, ang bayad po. Sigaw ng isa. Sino ang magbabayad sa amin ngayon? Siya. Sigaw ng isa pa. Itinuturo si Javier. Siya ang pumirma sa lahat ng kontrata. Siya ang may utang sa amin. Biglang ang mga taong kanina lang ay bumabati sa kanya, ay ngayon ay mga buwitreng papalapit. Napapaligiran na siya. Teka lang, teka lang. Sigaw ni Javier. Ang kanyang boses ay puno na ng desperasyon. Tumingin siya kay Katrina. Hinahanap ang anumang suporta. Mahal. Ang anak natin, ang ating pamilya. Ngunit bago pa man matapos ni Katrina ang kanyang sasabihin, isang bagong tunog ang pumuno sa silid. Isang malakas na beep na sinundan ng pagbaba ng isang dambuhalang projector screen sa likod ng entablado kung saan dapat sana ay magaganap ang reception. Ang lahat ay napatingin sa screen. Ang ilaw sa ballroom ay biglang dumilim. At isang video ang nagsimulang mag-play. Ang video ay kuha mula sa isang CCTV camera. Ang setting, ang library ng mansyon sa Forbes Park. Ang petsa at oras ay malinaw na nakatatak sa sulok ng screen. Ang video ay malinaw na malinaw. High definition. Sa video, nakitang pumasok si Isabela Roxas, hawak ang isang brown na kahon. Nakita ng lahat kung paano niya ito binuksan. Nakita nila kung paano niya inilabas ang laman nito. Ang pekeng tiyan ng buntis. Isang kolektibong singhap ang umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Ang mga bulungan ay naging mga malakas na usapan. Ang mga tingin ng pagtataka ay napalitan ng mga tingin ng pandidiri. Lahat ay nakatutok kay Katrina. Nabitawan ni Katrina ang braso ni Javier. Ang kanyang mukha, sa ilalim ng maliwanag na ilaw mula sa screen, ay naging kasing puti ng kanyang wedding gown. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa purong takot. Hindi totoo yan, sabi niya. Ang kanyang boses ay isang basag na bulong. Tumingin si Javier mula sa screen patungo kay Katrina. Pagkatapos ay pabalik sa screen. Nakita niya ang close-up ng instruction manual. Nakita niya ang nangiti sa mukha ni Bella. Isang ngiti ng tagumpay. Ang pagbubuntis. Ang kanyang alas. Ang kanyang tagapagmana. Ang buong pundasyon ng kanyang bagong buhay. Isang kasinungalingan. Sinungaling ka! Sigaw ni Javier, humarap kay Katrina. Ang kanyang mukha ay naging isang maskara ng purong galit. Niloko mo ako. Ginamit mo ako. Sa sobrang stress, gulat at kahihiyan, ang mga mata ni Katrina ay pumuti. Ang kanyang katawan ay lumambot. Bumagsak siya sa sahig, walang malay. Ngunit halos walang pumansin sa kanya. Ang lahat, kasama si Javier, ay nakatingin sa isang maliit na TV screen sa may bar. Isang news flash ang lumitaw sa isang business news channel. At naroon ang mukha ni Isabela Roxas. Nakatayo sa harap ng gusali ng Roxas Legacy Holdings, napapaligiran ng mga reporter. Ang kanyang tindig ay puno ng kapangyarihan. Ang kanyang mukha ay kalmado at determinado. Ang headline sa ilalim ng screen, Isabela Roxas, itinalagang bagong chairwoman ng Roxas Legacy Holdings. Javier Alcaraz, inaalis sa pwesto at iniimbestigahan para sa corporate fraud. Corporate fraud, ang high-risk investment, ang mga company guarantee na pinirmahan niya, ang mga utang para sa kasal, lahat ay nakapangalan sa kanya.
Hindi sa kumpanya. Nawala ang kumpanya. Nawala ang pera. Nawala ang anak. Nawala ang lahat. Ang lakas sa mga tuhod ni Javier ay biglang nawala. Napaluhod siya sa gitna ng ballroom, sa gitna ng kaguluhan, sa gitna ng mga taong dati sumasamba sa kanya, ngunit ngayon ay kinukutya siya. Ang kanyang mamahaling puting tuksedo ay ngayon ay tila kasuotan ng isang payaso. Tumingala siya. Ang kanyang mga mata ay blangko, puno ng pagkawasak. Ang engranding hardin ng kanyang mga pangarap ay naging isang sementeryo ng kanyang mga ambisyon. At sa gitna ng lahat ng ito, sa kanyang isipan, nakikita niya ang ngiti ni Isabela. Hindi ang nangiti ng isang mahinang babae, kundi ang nangiti ng isang reyna na kababawi lang ng kanyang trono. Isang buwan na ang nakalipas. Ang conference room ng Roxas Legacy Holdings, na dati pinaghaharian ng takot at kayabangan ni Javier, ay ngayon ay may bagong hangin. Sa dulo ng mahabang mesa, sa upuang dating kinauupuan ng kanyang ama, at pagkatapos ay inagaw ni Javier, ay nakaupo si Isabela Roxas. Hindi na siya si Ginang Alcaraz. Hindi na rin siya si Bella lang. Sa silid na ito, siya ay si Chairwoman Roxas. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod. Ang kanyang suot ay isang matikas na puting blazer na sumisigaw ng awtoridad. Sa harap niya ay ang mga matatandang board member na dati tumitingin sa kanya na parang palamuti lamang. Ngayon, ang bawat isa sa kanila ay nakikinig ng mabuti. Ang kanilang mga mata ay puno ng respeto at bahagyang pagkamangha. At iyan po ang pangkalahatang balangkas ng aking 5-year recovery and growth plan. Pagtatapos ni Isabela sa kanyang presentasyon, ang kanyang boses ay matatag, walang pag-aalinlangan. Ipinakita niya sa kanila ang mga proyeksyon, ang mga plano para sa pag-diversify ng kanilang mga asset, ang pagputol sa mga negosyong hindi kumikita na sinimulan ni Javier, at ang pagpapatibay sa mga pangunahing negosyo na nagtaguyod sa kumpanya sa loob ng 50 taon. Isang katahimikan ang namayani sa silid ng matapos siya. Tiningnan niya ang bawat miyembro ng board, hinahamon sila sa kanyang tingin. Maya-maya, ang pinaka-senior sa kanila, isang lalaking kahenerasyon ng kanyang ama, ay tumango ng dahan-dahan. "Miss Chairwoman," sabi nito, "ang iyong ama ay tiyak na magiging proud sa iyo ngayon. This is a brilliant, aggressive, yet stable plan. I move to approve the proposed 5-year plan." "I second the motion," sabi ng isa pa. "All in favor?" Isang koro ng ay ang umalingaw-ngaw sa silid. Walang tumutol. Isang bahagyang nangiti ang sumilay sa labi ni Isabela. "Thank you, gentlemen. The meeting is adjourned." Ay habang isa-isang nagsisilabasan ng mga board member, naiwan si Lorna na nakaupo sa tabi niya bilang bagong corporate counsel. Ngumiti si Lorna sa kanya. "You own that room, Bella. Parang isda ka sa tubig. I learned from the best." Sagot ni Bella, tumutukoy sa kanyang ama. Tumayo si Lorna at inilapag ang isang manipis na folder sa harap ni Bella. "Speaking of cleaning up the mess, ito na ang huling update." Binuksan ni Bella ang folder. Ang laman nito ay hindi mga financial report, kundi mga clippings ng balita at isang legal summary. Javier Alcaraz, facing multiple charges of estafa and corporate fraud, assets frozen. Former socialite Katrina Morales, nowhere to be found. Si Javier ay nakakulong, walang piyansa. Simpleng sabi ni Lorna. Nabaon siya sa utang hindi lang sa mga supplier ng kasal, kundi pati na rin sa mga garantiyang pinirmahan niya para sa mga palpak na investment. Maraming kumpanya ang nagsampa ng kaso laban sa kanya. He will be in jail for a very long time. Tinitigan ni Bella ang litrato ni Javier sa pahayagan. Mugshot. Ang dating kayabangan sa kanyang mga mata ay napalitan ng kawalan at galit. Ang gwapong muka ay gusot at pagod. Si Katrina naman,
pagpapatuloy ni Lorna ay naglaho na parang bula. Pagkatapos ng gabi ng kasal, walang sino man ang nakakita sa kanya. Ang sabi ng pamilya niya, umalis daw ito ng bansa. She ran away from the shame. Tumangulang si Bella. Isinara niya ang folder at isinantabi ito. Hindi man lang nagbago ang kanyang ekspresyon. Walang galit, walang saya, walang kahit ano. Parang nagbasa lang siya ng isang lumang balita na wala nang kaugnayan sa kanya. They are no longer our concern, Lorna. Sabi ni Bella, ibinalik ang kanyang atensyon sa mga dokumento ng kumpanya. Ang focus natin ngayon ay ang RLO na intindihan ni Lorna. Ito ang huling beses na pag-uusapan nila ang mga taong yon. Tapos na ang kabanatang yon. Kinagabihan, pagkatapos ng mahabang araw ng trabaho, naiwan si Isabela na mag-isa sa kanyang bago at malawak na opisina, ang opisina ng chairwoman. Ang buong isang pader ay gawa sa salamin na nagbibigay ng isang nakamamanghang tanawin ng skyline ng Makati habang papalubog ang araw. Lumakad siya patungo sa bintana. Hawak ang isang tasa ng mainit na tsa. Tumingin siya sa syudad sa ibaba. Ang milyon-milyong ilaw na nagsisimulang sumindi ay parang mga hiyas na nakakalat sa isang itim na tela. Dati, ang tanawing ito ay simbolo ng kapangyarihan ni Javier. Ngayon, ito ay simbolo ng kanyang kinabukasan. Hindi niya naramdaman ang pagtatagumpay ng isang naghiganti. Ang nararamdaman niya ay isang bagay na mas malalim, mas tahimik. Kapayapaan. Ang sakit ay naroon pa rin. Isang peklat sa kanyang puso na hindi na siguro mawawala. Ngunit hindi na ito kumikirot. Ito ay isang paalala na lang. Isang paalala sa kanyang naging katatagan, isang paalala sa babaeng dati siya, at isang testamento sa babaeng pinili niyang maging dama ngayon. Hindi na siya ang asawang nagmahal ng bulag. Hindi na rin siya ang babaeng nagplano ng isang perpektong paghihiganti. Siya si Isabela, ang reyna, ang arkitekto. At ang kwento niya ay ngayon pa lang nagsisimula. Sa pagtatapos ng kwento ni Isabela, malinaw na ang kapangyarihang ninakaw sa pamamagitan ng panlilinlang ay hindi kailanman nagtatagal. Ang pagbagsak ni Javier sa mismong araw ng kanyang marangyang kasal ay hindi lamang isang personal na kahihiyan, kundi isang malinaw na hatol ng hustisya, patunay na ang kasamaan, gaano man katalino ang plano, ay laging may wakas. Samantala, ang muling pagbangon ni Isabela bilang tagapagmana ng Roxas Legacy Holdings ay sumisimbolo sa tagumpay ng talino, tiyaga, at paninindigan ng isang babaeng tumangging maging biktima. Hindi ito kwento ng simpleng paghihiganti, kundi paalala na ang tunay na lakas ay ang kakayahang ipagtanggol ang sarili ng may dangal at batas. Kapag pinili ng isang tao ang katotohanan at katarungan, darating at darating ang tamang panahon ng gantimpala. Kayo, ano ang masasabi ninyo? Makatarungan ba ang naging wakas ni Javier? Kung kayo ang nasa kalagayan ni Isabela, may tapang ba kayong maghintay at lumaban ng tahimik? At higit sa lahat, kumusta kayo ngayon? May mga laban ba kayong pinipiling harapin ng mag-isa? Nandito ang aming channel para makinig at samahan kayo sa bawat hakbang.